Sino kaya ang tapat at totoo? Kapag gusto, maraming pagtamad, maraming anak mo. 3 taon na hindi pa tapos. Samantalang ginawa natin yung Albert, ginawa natin yung Manila Science, ginawa natin yung Almario, all 10-story, fully air-conditioned public school. Sa loob lamang ng 3 taon, kasagsagan ng pandemya, sabay-sabay na ginawa. At ito na ang ika-100 days ni Mayor Isko Moreno since pagbalik niya sa Manila City Hall. So saksiyan natin dito yung mga pangarap at makabagong plano para sa Manila City Hall. Dito binuking din ni Mayor Isko Moreno yung mga anomalya nung nakaraan pala. For example, itong JO, malaki yung sweldo, tapos mag-aal lang yung trabaho pero malaking sweldo. Tapos itong mga JO naman na lumulusong na sa ilalim ng kanal sa mga drainage pero mababa yung sweldo. Dito talaga siya nagalit. Tapos yung utang pala, nagawa ng paraan ni Yorme kung paano ito mabayaran. In job order. At maraming nakaka-relate dito sa loob. Kumpara noong January to June, 9,830 JO. At ang masakit, tatampay ka lang sa kanto, JO8 ka na. Sarap. Sana all maging tambay. You know what's JO8? 14,000 pesos. Wala kang gagawin. Tatanggalin mo lang ang poster ni Isko at Chi. Sarap naman. Pero, ngayong July to December 2025, we now cut those things. And we cut the category of JO. Mataas na JO, mapanganib na trabaho. Magaan na trabaho, may JO pa rin, pero tama lang ang sweldo. So that we will erase and eradicate demoralization. Saan ka pa naman nakakita yung tagadala ng bag ni Direktor JO8, yung lumulusong sa kanal JO1. Pagpalitin ko kaya sila. And that is great injustice to our fellow workers in the city of Manila. We should practice meritocracy based on merit and performance and danger of jobs. 7,023 na lamang po ang JO at 72% na gastusin ang ibinagsak nito. Now, let me show you. Today, we are going to have Meat Buster. As you can see in the screen, numbers don't lie. Sa aking mga minamahal na barangay chairman na nandito. Tingnan po ninyo, noong Disyembre, ang JO, January, February, oy, malapit na eleksyon. March na. April, magpapasya na ang tao. Natalo. Yung May. The thing speaks for itself. Sa mata ng mga abogadong mga naririto.
res ipsa liquitur. And what we need, what do we really need for us to operate, to us to function at the bare minimum? Tingnan po ninyo yung ginawa natin noong July. Yan lang ang kailangan natin. Wala nang iba. Kung dumagdag ng kaunti, kung luluwag tayo. Tingnan po ninyo ang difference. That's how we were raped. Whether they accept it or not. That's how they utilize at some way. Pero tingnan niyo ang masamang epekto ng ating ginawa sa lungsod. But then again, ang mga bayarin at ang ating binayaran, hindi lahat malaki. Pero at least sa katagang nababasa sa jeep, who does not pay? Hindi nila pwedeng ipukol sa atin. Bakit? Di baling hindi ako nakapag-aral. Di baling high school graduate lang ako. Di baling sabihin na nilang artista lang ako at bobo ako. Di baling ako sa paningin nila ay walang alam. Pero meron ako isang ugali. Hindi po ko manunuba. Mas masakit na tawagin kang estapadora or estapador. Because the things that you bought, the things that you acquired, you should pay. And that I cannot take. Yes, it's hard. It's really hard. I am not complaining. I'm just stating facts. But that is the real situation. We together as government, we must continue to honor our obligation to create certainty in government transaction. And that will send the message. Alam niyo po, at most likely, marami nakakaalam sa inyo. Tayo ay iniwanan ng 10.24 billion pesos na commercial obligation. Ano po ang ibig sabihin ng commercial obligation? Ayan po ay mga gastusin pang-araw-araw na kinukuha ng pamahalaan. Gamot, gaas, sabon, gwardiya, construction, and so on and so forth. At ito ang myth buster. May nagsasabi noon, at alam ko sa mga barangay chairman, narinig nyo rin ito. Si Yorme, kaya kami hindi nakapag-gobyerno, kaya kami hindi nakapaglingkod. Si Yorme, maraming iniwang utang. Tama, mali? Sinabi nila yun. At ipinaliwanag ko naman kung bakit at saan napunta. Pero hindi yun yung punto. Ang gusto ko maging punto at maging aral at leksyon sa atin bilang mamamayan. Huwag tayong magpapabudol. Kasi usong-uso ang budulan. Na-JO lang kayo, nalito pa kayo. And I'm gonna address it straightforward. Walang pagkukubli. Totoong nangutang ako sa kasagsagan ng pandemya. Ngunit ang ating inutang ay may takdang kabayaran.
Ibig sabihin, kahit 10 at 100 beses kung sabihin ito, pag ang tengang kawali ang kausap mo, talagang magbibingi-bingihan. Uulitin ko, umutang tayo dahil may mandanas ruling akong natagpuan. At ang inutang natin, tinutugon ng mandanas ruling. Kaya, kung ang sasabihin ay kaya tayo walang gamot sa health center, tambak ang basura, walang allowance, walang binigay sa eskwelahan, and so on and so forth dahil sa utang, hindi po totoo yun. Bakit? Tingnan nyo po ang screen ninyo. Wala pa tayong pera pero ang nabayaran ko na utang or commercial obligation na iniwan nila ay umabot na sa 3.1 billion pesos. Ulitin ko, may 15 billion akong inutang na siya naman pinakikinabangan ng tao. Paliliwanag ko kalaunan. Ngunit may iniwang commercial obligation na 10 billion. Yan ang epekto ng JO at cash advances. Tanong, Yorme, kala ko ba wala na tayong pera? E paano mo ba nabayaran yung obligasyong iniwan sa iyo ng nakaraang administrasyon? Ayan po, hindi po pwedeng complete. 3.1 billion na. Wala pa tayong pera niyan. Tanong, Yorme, nakabayad ka ba sa mga inutang mo sa bangko ng Land Bank at DBP? Ayan din po, 272 million pesos. So which is which? Sino kaya ang tapat at totoo? Ang sabi nga, kapag ka gusto, maraming pagtamad, maraming dati, it speaks. Myth buster cannot be lied. Oh, eh pwede ko namang subain, istapahin. Pakita mo yung susunod na page. Kung yung sa picture, makikita niyo yung mga binayaran kong obligasyon sa kanila. Pulis na nga lang ng utang ko, PWD na lang, saka solo parent eh. Although sa marami pang utang. Gamot na bayaran. Bakit? Bakit natin nagawa yun? Yung una nyong nakita kanina. Yung una nyong nakita na ginawang JO ang pera, imbis na ipambayad sa obligasyong kinuha. So, I think by this time, that will put an end to your doubts in your mind. And I think we have a clearer picture of where we are. But don't worry. Be happy. Makakaraos din tayo. Tanong, totoo ba na may iniwang 10 bilyong commercial obligation? Sila, totoo. Hindi pwedeng ikaila. Ang tanong ng mga Manileño, ang tanong namin, may naramdaman ba tayo sa 10.2 billion na yun? Hindi ako parang humusga. Naghusga na ang taong bayan. Walang naramdaman. Kaya nagtagumpay ang bumalik ka na. Tanungin naman natin, Yorme, baka naman yan ay kapritsyo mo lang. Yang ginastos mo na 15 billion.
sa pandemya. Tingnan niyo po. Condominium 1, Condominium 2, Binondominium 1, Pasay Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, Magsaysay High School. Anak mo, 3 taon na hindi pa tapos. Samantalang ginawa natin yung Albert, ginawa natin yung Manila Science, ginawa natin yung Almario, all 10-story, fully air-conditioned public school. Sa loob lamang ng 3 taon, kasagsagan ng pandemya, sabay-sabay na ginawa. Tanong, napapakinabangan ba ito ng taong bayan? Nagagamit ba ito ng taong bayan? Catlab, Ospital ng Maynila, Baseco Hospital, 3 taong nakatenga. Catlab, 3 taon, by the hundreds of millions. Bakit? As I have said so many times, the people of Manila, to you, to each and every one of you, mahirap, middle class, mayaman. Ano sabi ko? Hindi ako mangingimi na gastusan kita ng milyong-milyong piso kahit isa ka lang, mabuhay ka lang at madugtungan ko lang ang buhay mo at makasama ang pamilya mo.